So, lahat ng appropriations bill, lahat ng talaga ng pera ng gobyerno, nagbumula sa bahay ni Tambahudas, sa House of Representatives. So kaya ang tinuturo ko dyan ngayon, si Tambahudas at si Sadico. O, kasi galing sa inyo ang appropriations eh. So yung 110 billion in 2.5 years, you poured it in Bicol, umulan ng pera para sa inyo, umulan ng baha para sa mga kababayan natin. Correct. That's the clear and present danger na dapat ninyong imbestigahan, hindi yung Juan Committee ninyong mga issue na yan. Tapos na yan, pwede natin pagpaliban yan. Hindi naman yan in the interest of the people, for the selfish interest of the Marcoses yan. So, ang target niyan si Inday Sara at the end of the day. Tanggalin na natin lahat ng pretensions natin. Naku, I don't pretend to be, si Inday Sara ang target dito. Una, nagsimula sila sa Pogo, di ba? Sa Pogo. It's actually a witch hunt. It's a witch hunt. Sa Pogo sila nagsimula. Ginorgor nila si Harry Roque. And then, pati asawa ni Harry Roque, dinamay nila. Tapos parang pinapalabas nila the Pogo money funded the AJ case, di ba? Parang yun yung connection doon eh. And then, tapos may yung issue nila laban kay Inday Sara, no? Sinali-sali na nila dyan. Walang credibility yung Quad Committee. Tulad ng sinabi ko, unang-una, saan ba galing yung Quad Committee kay Martin Romualdez? Sino bang kapartner ng Martin Romualdez? Si Lisa Marcos. Ito yung mga sabihin na natin evil. Mamaya, balikan ko yung evil. Kung gaano ka-evil. Yung comment kanina. Oh. So, kilala ko to. So, I know na wala tong credibility, and the testimony of Colonel Grijaldo simply confirmed what I have already believed a long time ago, right from the start. Ang pinaka-value na lang ni Trillanes doon, kasi syempre dahil nasa military siya for a very long time rin naman, kumbaga, and yung mga resource speaker sa mga resource speaker sa Quadcom ay karamihan ay men in uniform. So, valuable yung knowledge niya when it comes to paano makipag-usap or ano yung magiging diskarte dyan, ano yung but not to the extent that he's going to be a pivotal force para wala akong nakikitang significant contribution ni Trillanes doon, honest. Maliban na lang talaga kung siya yung ginawang baston ni Lisa Marcos. Siya yung kung doktor, di ba? May baton niya. O siya yung baton. O siya yung ginawang baton doon ni Lisa Marcos. Attorney, mahuhold ba legally accountable ang Quad Committee? Kung kunwari, eventually marami pang mag-come forward na mga witnesses, resource speakers na pinwersa or minanipulate yung kanilang mga statements and whatnot. Ano yung mga magiging can the Quadcom be held legally accountable dun sa mga ginawa nila? Ganito, whatever they come up, of course, these are committee hearings, so meron yang committee report, di ba? So meron yang committee report. So pag lumabas yung committee report, and for example, natatamaan ka, o ako, natatamaan tayo doon sa report nila, or in this case, si President Duterte at si Inday Sara, you can question the proceedings in a certiorari proceedings Supreme Court. That the proceedings was conducted with grave abuse and discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Bakit may grave abuse of discretion? Pinipirsa niyo nga yung witness. Kinukuntsaban niyo yung witness. Aside from, of course, pwede mong kasuhan yan ng subornation of perjury. Kasi, that's a crime. That's a criminal act. Pwede kasuhan. Well, I'm talking first doon sa committee report as a whole. No? Committee report as a whole. Na natatamaan ako o natatamaan ka, takbo tayo on certiorari sa Supreme Court. Questionin natin yung abuse of discretion ng committee na inaano nyo yung mga testigo. So therefore, kung pinupulyot nyo yung mga testigo, your committee report is polluted and it has injured me or injured you. The other one is you can go directly personally against Congressman Abante and Congressman Fernandez for subornation of perjury. Inaano nyo yung witness eh. Pinapa-perjure nyo. Kaya nga, ang crime is subornation.
subornation of perjury. Kasi pinapa-perjure mo yung witness. Remember, the witness takes oath doon sa hearing. So that is a proceeding, a legal proceeding. Tapos pinapa-perjure mo nga kasi pinapasabi mo ng hindi totoo. O pinapa-corroborate mo yung affidavit ni Guyen Agarma na hindi naman pala totoo. Sabi niya, wala naman siyang alam doon. O, so that subornation of perjury, pwede silang kasuhan directly, personally, itong dalawa. Kasi itong dalawa lang naman yung pinangalanan. But, ang pinaka-importante dyan is that it affected the credibility now of the Quad Committee. For those who do not know, I know. I know personally the workings of these people. So, wala talaga akong katiwa-tiwala dyan sa Tuwan Committee. Tuwan Committee na yan. Oh. Tumuwad na sila kay Lisa Marcos. Literally, tumuwad. Oh. Nagbow sila doon para silang mga minions ni Lisa Marcos. Oh. So wala talagang credibility yung Tuwan Committee as far as I'm concerned. But for those ordinary Filipinos na willing to to give them a sense of credibility, wala na talagang credibility ngayon because the testimony of Colonel Grijaldo threw a monkey wrench on that credibility. Whatever remains of it. Nag-start kasi yung Quadcom, shaky na yung grounds eh. Like, bakit ito yung topic ninyo? Bakit ito yung tatalakayin ninyo? Mag-create kayo ng super committee for something that is not really urgent for the Filipino people, di ba? I think nagsimula yan natin sa Pogo, di ba? Sa Pogo yan nagsimula eh. Yes. Sa Pogo and then nag-mutate na siya. Parang kung kinukunet-kunet na nila according to their script. Hindi si Bato at si Grijaldo ang may script, si Dan, si Fernandez at si Abante ang may script. Si Abante. At si Ace Barbers. Ayan, yan si sila Ace mga Barbers. Apat yan, may isa pa. Joel Chua, I think, kasi sa accountability siya okay. Yung Manila, oo. Manila. Ayun. So, sila yung sama-sama dyan. Eto nga, nakakuha kasi ko, Attorney Glenn, ng listahan ng flood control project na naging basis noong 5,500 flood control project na binida ni Bongbong Marcos sa SONA nitong taon na to. So, sa SONA na binaha the next day. Sa SONA binaha the next day. Ate Joey. Na-factor agad. Okay, ganito ha, pag-usapan natin yan. Ikaw may alam ka sa detalye na yan. Just bring out the details, I'll comment. Kasi hindi ko nakita yung sinasabi mo eh. So, I'll make comment. Baka may malabas tayo. Attorney Glenn. Well, anyway, eto nga. So, nakakuha kami ng listahan ng 5,525 21 na 5,521 na flood control project. So well, isa sa mga pinakaunang executive order ni PRRD when he was a president was to establish the Freedom of Information offices sa lahat ng government offices sa buong Pilipinas, lahat ng executive offices. And so that freedom of information requires all government agency na magtalaga ng officer na sasagot ng lahat ng FOI inquiries. FOI requests. And then a request was made before DPWH, and tingin ko even sa DPWH merong bad trip na sa kanila kasi ni-release nila yung Yes. Sandali lang ha. Ate Joey, wait lang. Ito doon sa panawagan ni Senator Amy Marcos na imbestigahan yung 133 billion. And she mentioned specifically DPWH. It's wrong to point the finger at DPWH. Kasi sila, nagpapatupad lang sila kung ano yung perang natitira. To be honest. Kasi yung flood control projects na yan, especially pag hindi regular appropriation para sa member, pwede mong hingin yan sa insertion ng other congressmen, more powerful congressmen. Diba? Like, ako, dati, hindi kaya ng pundo kong bumili ng pangalawang mobile clinic. Meron ako siyang nabili.
ano yon, dental clinic sa pinakadulo, tapos maternity clinic sa gitna, x-ray sa harap. Tapos gusto kong bumili ng pangalawa kasi gusto kong maggawa ng medtech van. Tapos yung pangatlo kong mga mobile clinics, mga 10-wheeler trucks na yon kasi gusto kong maglagay ng operating theater. Kasi dinadala ko nga yung hospital doon sa barangay ko. Nag-medical mission ako every Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. All year round yan. Hindi yung once every 6 months. Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Pumupunta ako ng barangay. Isang barangay, isang araw. Nagme-medical mission ako. So yung pangalawa kong mobile clinic, hindi ko kaya yon ng pondo ko. So hiningi ko yun kay Speaker Nograles. Binigyan ako noon. Pinadaan sa DOH. So, siyempre, hindi naman humingi si Speaker Nograles sa akin ng cut. Kasi alam naman niyang hindi pwedeng nakawin yung pera doon sa mobile clinic. Pero pag mga flood control projects, madali yan. So, kung sino yung congressman na may pondo at hiningan mo ng pondo mula sa insertion niya, hihingi yun ng cut. O, hihingi ng cut yung congressman na may-ari ng insertion, hihingi yung congressman na nakakuha mula sa insertion. Ito sabihin natin na yung may-ari ng insertion, hihingi. Yung nakakuha mula sa insertion, hihingi. O may yung contractor pa. So kung ano nung natira, yun na lang ang i-implement ng DPWH. Ano naman mag-invento ang DPWH ng more than what the money can afford. So kaya ang kalalabasan, substandard, sa halip na 1 kilometro yung flood control, 200 meters na lang. Kasi ang kinuha ng una, 30%, kumuha naman ng 30% yung pangalawa, may 10% si contractor, 30% na lang talagang natitira. So sa halip na mag-work, 1 kilometro, 300 meters na lang ang gagawin na flood control or drainage. So ito, Ate Joey, matanong kita, doon sa 5,521, gaano sa tingin mo ang average amount? Hindi ko kasi nakita yan. So, dito natin pag-usapan kung matandaan mo, anong average amount? Oo. O karamihan? Ang depende sa area, Attorney Glenn. Kasi we had a session, we were trying to, yung unang bagyo pa lang, yung after pa lang nung SONA, tiningnan namin yung flood control sa Metro Manila. Kasi Metro Manila yung binaha nung after ng SONA di ba? Yes, oo. Pasig area, mabababa yung cost, mga 9 million, 5 million, ganun. Pero pagka nagpunta ka sa Marikina, alam natin may mga congressman dyan na, ayun. The budget merong explanation as high as 100 million. Although, ano naman talaga, to be fair naman sa Marikina, binabaha naman kasi talaga ng seryoso yung Marikina and they need the money. So, okay. Naman? Sa Pasig, kami, dito sa Pasig, mas mataas yung elevation namin. Mas mataas yung elevation namin, so hindi kami binabaha. Ang Marikina kasi mababa, so binabaha. So, in that regard, sige sabihin natin, tama yung paglagay ng pondo. Okay. Ano pang nakita ninyo? Well, teka, i-pull out ko, Attorney Glenn, para makita mo yung, makita mo yung, yung itsura Meron ka bang nakita dyan? Meron ka bang nakita dyan na hindi binabaha pero nilalagyan ng maraming pera? Well, yun ang hindi na, well, I actually published it because I want people to fact check it themselves. Look for the flood control project and, well, unang-una, nag-e-exist ba? Pangalawa, binabaha ba kayo? Kasi bakit kayo, kumbaga parang is flooding a problem in your area? Bakit kayo may project na ganyan? Ganon. Pero ito, Ate Joey, meron akong, pumasok lang sa isipin ko, anong flood control? Flood control ang nakalagay doon sa 9 million sa Pasig? Yes, ayan. Nakikita mo na, Attorney Glenn? Sandali. Hindi ko ba nakikita? Okay, wait, palakihin ko. Oo, palakihin mo. 9 million na flood control sa isang lugar na hindi naman binabaha. What does that mean? Ayan na. Ito. Meron. Ayan. Construction of... Ito, meron siyang 9 million. Ito may 9 million eh. Construction of slope protection structure.
Labasan River West Bank, Taguig. Ayan, 9 million. Ayan. Suspect sa yan eh. Parañaque, ayan. Yung mga slow protection na yan. Suspect yan eh. Ito yung gusto kong i-point out, Attorney Glenn. Kasi, etong mga Manila na to eh, alam naman natin yung mga Manila congressmen. Kakaiba rin sila eh. Ayan. So, ito yung budget ito nila. Uniform mo, tag 144 million? Yes. Ayan, uniform, tag 144 million. Per Construction project. of flood mitigation facility. Ayan. Installation of ano booster yan? pump. Installation. Booster pump at Estero de Quiapo. No, Estero de Quiapo. Ayan. So, ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uniform siya eh. Ayan. So, ito pa lang parang 1 billion na to. Ay, tama No, yun. merong total sa baba. 1.1 billion. 1.1 billion. Dito pa lang to ha, sa Tondo area pa lang, Manila City. Ano ba yan? North Manila. It includes Tondo, Binondo. Yeah, North Manila. North Manila ba to? North Manila. Quiapo. Ayan. Karamihan dito, I think si Joel Chua sa ano yan eh, Binondo. Parang 6th district yata siya. At si Benny Abante yung 6th district. Si Benny Abante yung 6th district. Santa Ana. Santa Ana, San Miguel. Si Benny Abante ang congressman nila nila Lisa. Oo, siya yung congressman doon sa lugar na yan. Sa lugar na yan, oo. Tapos ito, ganito itsura nung mga flood control projects. So, 323 pages to, Attorney Glenn. Pagkatapos 323. 323 pages. And this is from according to DPWH, completed from July 22 to May 2024. So disbursed that's the time of Marcos. Yes. Marcos July lang 2022. Yes, that covers the period of Marcos' term. Yes. So sa kanya to lahat. How much is the total? Lahat na nabayaran at na kompletong flood control project daw under him. How much is the total? The total is... Grand total is 268 billion? 982,007,241 pesos and 69 cents. Wait. I'll take note of that. 268 billion. 268 billion? 982 million. 982 million. Sige na, ano na to? 982 million. Okay na, hindi, the thousand and the hundreds doesn't matter. Okay. Ayan. Isasend ko sa'yo yan, Attorney. Wait. Sige, pala mga sa akin yan. Musisiin natin yan. Aditya, thank you. I just want to emphasize, mga kababayan, balik tayo kanina sa sinabi ni Senator Amy Marcos. That's 268 billion. 269 billion. Yung 133, bawasan natin ng 20 billion kay President Duterte. So something like 110 billion napunta sa Bicol region. Yung 150 billion spread throughout the rest of the country. What does it tell you? So ito yung 269 billion. Yun yung kabuang total sa panahon ni Marcos. And tingnan natin yung sa Bicol. Yung Bicol is 133 minus 20, something more or less. So 113. 113 billion ng 268 ang napunta sa Bicol region alone. 153
155 billion ang napunta for the rest of the country. What does it tell you? Si Saldico ang tatanungin natin. Bakit napunta yung 113 billion sa Bicol region mo habang 150 billion ang hati-hatian ng buong bansa maliban sa Bicol. Kaya nga, sabi ko dyan, ang suspect dyan si Tambahudas at si Saldico. Ayan. Akyat na, Sas! Sas! Makikijoin sa kwentuhan daw si Sas, Attorney Glenn. Oh, sure. Attorney Glenn, hindi pa to kasali sa hindi pa kasali sa flood control project na yon. Hindi pa kasali dito yung naalala ko to, sinabi mo to before na isa sa mga pinakamadaling kupitan pagdating sa flood control expenditure, yung maintenance, yung dredging, yung mga ganyan. Dredging, yes. Yan ang madaling makakapagdagdag ng tubig. Kasi you're supposed to remove the silt that's been deposited in river basins, di ba? Especially sa Bicol region. Over time, yung silt mag-a-add talaga yan sa ilalim ng ilog. And that's why we need dredging to remove that silt para mas malaki yung volume of water na dadaloy sa existing river. Oo. So, kaya nga, walang problema sana kung magtalaga tayo ng bilyon-bilyon basta totoo na drainage natin yung silt and ni-remove natin so that pagdating ng malakas na ulan, malaki yung volume ng tubig na pwedeng dumaloy at any single time. Kasi walang silt sa ilalim. Pag merong silt, pagkakalahati na lang ng buong riverbed ang madadaluyan ng tubig. So, saan pupunta tubig? Naturally, pupunta yun sa mga bahay-bahayan natin. Kaya, doon na tayo sa bubong. Doon na tayo sa bubong magtago kasi puno na ng tubig yung daanan. Lampas na ng bahay. Kasi importante nga ng I think hindi rin natin dapat makalimutan yan kasi yung mga maintenance ng mga flood control project at saka ng mga waterways, kasing importante yon nung flood control project itself. Kasi if you weren't able to maintain it properly, all the money that you use to spend in building flood control projects will not help at all. Kasi kung silted naman lahat ng mga floodways mo, 'di ba? It's not supposed to do what the reason you built it for. Oo nga, totoo yan, Ate Joey, mga kababayan. Walang punto. Nagagawa tayo. Okay, ito. Bibili ka ng booster pump, 144 million. O, di ba? Nakita ninyo yun, yung listahan. Bibili ka ng booster pump para maglimas ng tubig. Pero, hindi rin yung tinatanggal ng totoo yung silt na nasa riverbed o ng mga tributaries, ng river. Pag tinanggal mo yan, lalaki yung volume ng tubig na pwedeng dumaloy. Pag hindi mo tinanggal yan, ninakaw mo lang ang pera, aapaw yung tubig at pupunta sa ating mga kalsada, sa ating mga bahay. Kaya magtatago tayo doon sa bubong. Yan ang nangyayari. So, kaya nga, ang tatanungin ko dito ngayon sa nangyari dyan sa Bicol, si Tambahudas at si Saldico. Kasi yung appropriations bill galing sa inyo. At bakit napunta yung mahigit ng kalahati ng appropriation or almost half of the entire appropriations under Marcos time dyan sa lugar mo, Saldico. Tapos kayo ang binaha ngayon. Kumbaga, siya ang head ng appropriations. Siya ang head ng appropriations. Pagkatapos, yung nandoon yung pera sa kanyang lugar. He was appropriating for himself, for his lugar. Tapos ngayon, sinampal sila ng Diyos. You see, God didn't punish us. God didn't punish us with the floods. God didn't make us suffer for the floods. God is telling us to wake up and do something. Yun yung ibig sabihin ng baha na yan. Hindi tayo pinapahirapan ng Diyos. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Pinapamulat ng Diyos ang ating mga mata na ito yung nangyayari. You have to stop it. You have to, if you have to go out to the streets, you go out to the streets and fight for your lives. Fight for your future. Kasi nga imagine halos kalahati ng buong appropriations ng flood control napunta sa Bicol.
Sino pang nagtalaga niyan? Hindi si Saldico kasi yung chairman ng Appropriations Committee with the approval of Tambahudas. O ngayon, kaya binaha dyan, pinakita ng Diyos sa atin. Something is really wrong with these people. And what are we going to do? Pabayaan na lang natin sila. Every time na umapaw yung tubig sa riverbed, it destroys our farms, it destroys our appliances, it destroys our homes, it destroys our cars. Ang daming purwisyo sa buhay natin. Samantalang sila, kung sila ang nagnakaw ng pera, limpak-limpak na salapi ang ninakaw nila. They have everything to gain and we have nothing, and we have everything to lose. Simple lang ang equation dyan, mga kababayan. Ito nga dapat, attorney, yung merong super committee eh. Kasi like what you said, sobrang lawak nung coverage nito. Kasi unang-una, meron tong tama sa ekonomiya natin. Oo, may tama sa ekonomiya. Nai-endanger ang buhay ng mga kababayan natin. This has been a problem for a very, very, very long time. So ibig sabihin parang, isn't it the perfect time for us to sit down and really figure out bakit hindi tayo makakatch up dito sa mga natural disasters na ito? Ano bang laban natin dito? Tatanggapin na lang ba natin to na ganito ang sitwasyon natin? I mean, there are so many committees in the House of Representatives na dapat nga ito meron kayong initiative na ganito na yung I think Committee on Economic Affairs, yung Disaster Resilience, other committees na apektado ng flooding. Kasi it really affects the lives of the ordinary people ng simpleng one de la There's no doubt about it. Yeah, hindi na natin pagtatalunan yan eh kung gaano ka-massive yung epekto nito eh. Ate Joey, postahan tayo. Kung ikaw yung congresswoman at ako yung congressman at naghain kayo ng resolution sa house ni Tambahudas ngayon na mag-imbestiga tayo, hindi tayo papayagan. So you see, even I know there are congressmen there na may konsensya. Hindi naman lahat niyan mga hudas eh, sa House of Representatives. May mga iilan dyan na may konsensya, may sense of duty pa rin sa bansa natin, sa taong bayan. Baka naghain na yan ng resolution, siyempre si Tambahudas will thumb it down. Because ultimately, pag inimbestiga mo yan, babalik at babalik yan doon sa kanya. The ultimate responsible people here would be Tambahudas and si Saldico. At yan dapat ang pag-usapan natin ngayon. Bakit? Hindi lang siya napapanahon. The damage will continue because we have no control of the climate. Diba? Wala tayong control sa weather. Wala tayong control sa bagyo. The bagyo will come anytime, anytime, how many times it will come. For as long as we are not prepared, the river will overflow. And when it overflows, it floods. And when it floods, it damages our lives. Hindi lang yung personal na buhay natin, yung property natin. It also affects our economy as a whole. Sa halip na tumubo ng mas malaki, mababawasan dahil hindi maging productive yung lupa, hindi makaproduce ng rice, mag-i-import pa tayo ng rice, tataas ang presyo ng rice. Okay? Ganun. Meron yan siyang effect na marami ang naadiktuhan yan. Hindi lang actually. Pinakamalaki talaga ekonomiya because we want our economy to grow faster because when our economy grow faster, mas marami sa ating mga kababayan ang maaahon sa kahirapan. Every time na mayroong calamity na tulad nito, damaging billions of pesos or dollars, our economic growth sets back. And in that regard, hindi natin maiaangat yung ating mga kababayan sa kahirapan. No, to say this plainly. So, it's important. Kung may malasakit talaga itong mga taong ito, at the very least, i-mitigate natin yung possibility of widespread damage ng property and effect on the economy. Kasi, tulad ng sinabi ko, every time na tumubo ng mas malakas yung ating ekonomiya, mas marami sa ating mga kababayan ang naaahon sa kahirapan. So, dapat ganun yung direksyon ng Pangulo. Of course, hindi ito Pangulo ha. Manipulador ito, si Marcos Jr. I always maintain that. Pero I hope that we will have that kind of leader na ang priority is the economy
make it grow. How do you grow it? You have to prevent also widespread damage to the economy. O siyempre, pag nagtalaga ka ng control, ng drainage, ng dredging, kung ang kinontrata 100 tonelada o 100,000 tonelada, 100,000 tonelada talaga ang tatanggalin. Madali talagang nakawin yung dredging, Ate Joey, mga kababayan, kasi pagkontrata ka ng 1,000 tons, 1,000 metric tons of silt, tapos ang kinuha mo lang 100, natira ang 900 sa ilalim, sa riverbed. Eh, syempre, pagdating ng ulan, kahit isang araw lang, lalampas talaga yung tubig and it will damage more. Correct. So kahit ito na lang, no, Ate Joey, mga kababayan, apila na lang natin to sa mga congressman na nandyan sa Kongreso. At least yung flood control, totohanan nyo lang. O yung sa flood control, kasi sobrang dami ang napiperwisyo, sobrang dami ang namamatay needlessly. Ito lang yung contribution natin kasi wala naman tayong sobrang dami pera na pwede natin ipang-ayuda doon. Hindi naman tayo tulad ni Tambahudas na ayuda ng ayuda. The best thing we can do is contribute our suggestions, our ideas na tutuhanan nyo naman pag flood control project, pag 100,000, pag 1,000 metric tons ng silt ang tanggalin nyo yung 1,000 metric tons. Because it will go a long way in saving lives and property. Hindi naman yan in the interest of the people, for the selfish interest of the Marcoses yan. So, ang target niyan si Inday Sara at the end of the day. Tanggalin na natin lahat ng pretensions natin. Naku, I don't pretend to be, si Inday Sara ang target dito. Una, nagsimula sila sa Pogo, di ba? Sa Pogo. It's actually a witch hunt. It's a witch hunt. Sa Pogo sila nagsimula. Ginorgor nila si Harry Roque. And then, pati asawa ni Harry Roque, dinamay nila. Tapos parang pinapalabas nila the Pogo money funded the AJ case, di ba? Parang yun yung connection doon eh. And then, tapos may yung issue nila laban kay Inday Sara, no? Sinali na nila dyan. At the end of the day, this is intended to weaken President Duterte and Inday Sara. Because alam nila na the only viable challenger to the Marcoses remaining in power for a long, long time to come is Inday Sara. They need to nip her in the bud. Kaya nga, there's this talk of impeaching, di ba? Lumalabas na yung impeachment, i-impeach Inday Sara. They have become bolder now. Dati hindi, wala pa yung impeachment na term against Inday Sara. And then they become bolder now na i-impeach, there are grounds to impeach the Vice President. So essentially, ito yung clear and present danger para sa kanila. It's not clear and present danger to the state, to the welfare of the people, but it's a clear and present danger to the continued possession of power of the Marcoses, the drug addict and the drug addict. Agree. Hindi kasi talaga justified yung yung creation nung super committee na parang you're using all the resources of the government for topics like this. I mean, why do you talk about, let's say, for example, yung EJK? Sabi, I to a certain extent, I would agree that there would be some lapses in the implementation. That's a legitimate issue, Ate Joey. That's a legitimate issue. That's a legitimate issue. That's a legitimate issue. That's a legitimate concern. Okay? In as much as meron pang ibang legitimate concern, pressing issue. Ito, mag-imbestiga kayo sa flood control projects na 133 billion, hindi ko pa nahimay-himayan. I'll talk about that later in another setting. Yung 133 billion na sinasabi ni Amy Marcos na pinapaimbestigan niya, 6 na taon. 133 billion was poured into Bicol region. Pero sa 6 na taon na yan, nagsimula, kinumpute ko, 2019. 2019, 2020, 2021. 2022 kalahati kay President Duterte. So 3.5 years kay President Duterte, 2.5 years kay Marcos. Pero yung flood control projects kay President Duterte, nandun lang sa about
hindi umabot ng 20 billion. Hindi umabot yung 20 billion for Bicol na flood control in 3 years and a half. 2 years and a half lang kay Marcos, more than 100 billion was poured there. Now, ang target natin dyan, ang papanagutin na dyan, dapat si Martin Romualdez at si Saldico. That is another legitimate issue, a more pressing issue, and a clear and present danger na dapat natin pag-usapan, imbestigahan na yun. Because after Christine, andyan na naman si Leon. I'm so glad you brought that up, Attorney Glenn, no? Kasi yung flood control issue, it endangers the life and limbs of the Filipino people. Right, correct. Ate Joey, sabi ko, ito yung clear and present danger to the state and the welfare of the people. Kasi, correct. Sinananta pa lang tayo ni Christine, andyan na naman si Leon. Magdala na naman na yan ng maraming ulan. Magbaha na naman yung mga lugar natin, mamamatay na naman yung mga mga kababayan natin. That's a clear and present danger, mga kababayan. Pero itong sa Quad Committee ngayon, I don't see any clear and present danger. Kung sabihin natin AJK, that's an issue that's in the past. Wala nang clear and present danger today. Ang clear and present danger today, yes, para i-overtime ninyo itong mga issue na ito. Yes. What's the danger that you are trying to prevent here? The trying to Ate Joey, fight against. Ito nga, Ate Joey, ilagay natin in one palm, sa isang kamay. Andito yung AJK. Tapos na to. On the other hand, the issue of floods and flood control. So, ito yung hinaharap natin ngayon. Bakit wala nag-imbestiga sa House of Romualdez? Sa House of Romualdez. Bakit wala nag-imbestiga sa mga committee dyan ni Tambahudas? At especially si Saldico, silang dalawa. Because under Article 6, Section 24, all appropriation bills, all appropriations, tariff, tax bills must originate from the House of Representatives. Although the Senate may propose or amendments or concur. So, lahat ng appropriations bill, lahat ng talaga ng pera ng gobyerno, nagbumula sa bahay ni Tambahudas, sa House of Representatives. So kaya ang tinuturo ko dyan ngayon, si Tambahudas at si Saldico. Kasi galing sa inyo ang appropriations eh. So yung 110 billion in 2.5 years, you poured it in Bicol, umulan ng pera para sa inyo, umulan ng baha para sa mga kababayan natin. Correct. That's the clear and present danger na dapat ninyong imbestigahan, hindi yung Quad Committee ninyong mga issue na yan. Tapos na yan, pwede natin pagpaliban yan. There is no urgency there. Ang urgency, itong flood control. And the AJK issue and whatever, like I said, no, I think it's a legitimate issue. It is something that you should look upon if you want to, and then wala namang pumipigil sa kanila na mag-take ng legal remedies. Ay, walang problema yon. Okay yon. Kung merong mga police na nag-step beyond their authority in implementing the war on drugs as ordered by PRRD, walang problema. Let's hold them accountable. Ikulong natin kung talagang hindi sila sumunod sa batas at illegal ang kanilang ginawa. But they make it as if a super issue na make or break para sa mga Pilipino, when in fact, the Filipino, whatever happened during the time of PRRD, approved the policies and governance of the former president already. Kitang-kita naman na po ito doon sa hard data na nagsipaglabasan from different survey firms. Napaka-consistent ng result dito. PRRD during his entire administration enjoyed very, very high trust and approval ratings. Incomparable. Unprecedented. So, ibig sabihin, itong issue na to, hindi itong issue sa mga tao. Yung unprecedented na trust and performance rating niya, satisfaction rating, trust rating, performance rating ni President Duterte, walang bahid yan ng pagbabayad. Hindi tulad kay Lisa Marcos na nagbabayad talaga ng mga survey. Kilala ko yan. Si Lisa Marcos is an animal of political service. Alam ko yan, kilala ko yan. So, you see, yung kay President Duterte,
nung nag-survey sila, walang pakialam yung mama doon. Walang pakialam si President Duterte doon. So kung ano man ang lumabas doon, that's the truth from the ground. Yun yung totoo talaga. Mataas yung satisfaction rating niya, mataas yung trust rating niya, walang bahid ang bayad yun. Kasi hindi naman nagbabayad yung mama eh. Well, he doesn't care about that. He only cares about what he will do for his country. Narinig natin yan sa hearing ng Senado. On the other hand, si Lisa Marcos is an animal of service, political service. So, natandaan ko, nung una kong takbo, nung tumakbo ako senador, ang una niyang tanong, nagpa-survey ka na ba? Tapos sabi ko, hindi pa. Sabi niya, may taga-survey ako. You see, may taga-survey siya. So, alam ko, pag mataas ang satisfaction rating ni Marcos, sorbiyan ni Lisa Marcos. Tandaan niyo yan, mga kababayan, ticket from me. Ate Joey. Ayan. Balik tayo, Attorney Glenn, dito sa, you said earlier na you have no reason to doubt Colonel Grijaldo. Kasi, wala siyang mapapala eh. Diba? Wala siyang mapapala eh. No. Look. Ate Joey, mga kababayan. He is a colonel. He is a career officer. If he accepted the proposition of the devils, he could have become a general. Or he could become a general. Diba? Yun ang offer ni Bishop Benny Abante. Bishop ang nag-offer, ha? So, he could become a general. For him to speak totally opposite, para lang tinapos na niyo yung career niya. Wala na siyang, he still has 1 more year, di ba? He still has 1 more year na tira 4 years pa. in the service. 4 years pa. 4 years pa. O malayo. Yes, I stand corrected. 4 years pa. So imagine, kaya nga nag-offer si Bishop Abante na pwede ka pa maging general. Kasi pwede nga. But by saying the opposite of what they want him to say, he's actually, ginurgur niya yung chances niya to become a general. Correct. Ginurgur niya yung chances niya to become a general. That is a hallmark of truth, mga kababayan. Correct. When you are willing to take the repercussion, kung handa mo saluin yung galit ni Lisa Marcos na hindi ka sumunod sa gusto niya, then you must really be telling the truth. Kaya nga, sabi ko, kumbinsido ako dyan sa sinabi ni Colonel Grijaldo. He put an end actually to any advancement of his career. Hindi na siya pwedeng maging general. Kasi hindi naman siya i-appoint as general ni Lisa Marcos eh. Kasi binukelya na nga niya eh. So that's a hallmark of the guy telling the truth. And I would like to emphasize that, no? Kasi itong administration na to, you still have 4 years left. So, for Colonel Grijaldo to face this risk and basically, effectively parang in-end up niya yung career niya diyan eh. Sabi nga niya dun sa kanyang affidavit, sir, saan ka, parang tinanong siya kung saan siya pupunta after this, ganun. Well, after this, sir, uuwi na lang ako, magtatanim na lang ako kamote. Alam niya, sweet potatoes. Natandaan ko yun. Sweet potatoes daw itatanim niya. Oo. You see? And in other words, simple lang yung aspirations niya sa buhay. And is willing to take the risk na re-risbakan siya, of which that is very certain sa kamay ni Lisa Marcos. Ayan. Attorney Glenn, this is one of the inconsistencies na lumabas dun sa mga interviews ni Benny Abante at saka ni Dan Fernandez, kasi sa mga interviews ang sinasabi nila na hindi naman daw tinanong si Colonel Grijaldo kasi hindi naman daw siya importante, so hindi naman siya nausisa daw talaga dun sa hearing. In fact, makaka-move on naman daw sila dun sa kanilang hearing kahit wala dun si Grijaldo, hindi nga raw nila alam kung bakit siya nandoon, ganon. So dinidismiss nila si Colonel Grijaldo as someone who's not really important, ganyan. And then parang pinapalabas nga na kung ano raw yung sinabi ni Colonel Grijaldo ay
parang bakit bigla na lang daw na iba yung sinasabi niya doon sa Senate. Now, Sa I Senate, also oo. I also heard about this, ang claim kasi nila na naglabas daw ng statement si Colonel Grijaldo na iba naman daw yung sinasabi. I think this is something that Colonel Grijaldo has to confirm kung meron ba siyang sinubmit na affidavit sa Quad Committee na contrary doon sa sinabi niya sa Senate. Kasi I don't think totally totally contradictory yun doon sa claim ni Colonel Grijaldo sa Senate kasi ang ano nga niya is ayaw kong i-corroborate yung kwento ni Colonel Garma. So ano yung sinasabi nito nila Benny Abante at na nag-issue siya ng affidavit sa Quadcom na kung saan nire-reverse niya yung sarili niya. But that's a matter of facts, and I think it is something that Colonel we have to, well, I think si Colonel Grijaldo has to come out and clarify this. On the other hand, kung meron din sila Dan at si Benny, they produce it. So that that's part of healthy discussion. Pero ako, I put my trust, naniniwala talaga ako kay Colonel Grijaldo. Because of that, yung rest back sa kanya that he's willing to take. Imagine 4 years pa siya dyan na hindi siya ma-promote because nilabag niya yung kagustuhan ng reyna ng mga drug pushers sa Malacanang. Attorney Glenn, yung naging statement ni ano sa tingin mo yung naging impact ng statement ni Colonel Grijaldo sa buong Quad Committee? After nung sinabi niya na ganito, so what do you think is the impact of this dun sa entire Quad Committee? Sabi na ni Ate Claire, yung impact dyan, i-quote ko na lang si Ate Claire, umatras si Abante, nakubaran si Dan Fernandez. Yung sabi niya, hinubaran si Dan Fernandez, umatras si Benny Abante. You know, it throws a very serious question, doubt on the motives, the intentions of the Quad Committee, its chairman and its members. Ito lang. I'm sure may CCTV dyan sa House of Representatives, both in the committee room and outside o kung saan sila ng meeting. Makikita mo kung lumabas si Colonel Grijaldo pumasok in another room. Diba? In the middle of the hearing. So, makikita niyo, you produce that. May CCTV yan. Makikita niyo lumabas, pumasok sa another silid. Precisely for what? Bakit siya lumabas in the middle of the hearing? Pumunta siya doon. It actually corroborates his own statement na nagkaroon sila ng private meeting in the middle of the hearing. And actually, Attorney Glenn, sorry to interrupt. Sige, go ahead. I think si Colonel Grijaldo, witty rin siya kasi doon sa kanyang affidavit, sabi niya, in the middle of the quad hearing, nilapitan ako ng security tapos pinalabas ako ng room kasi pinapasamon daw ako ni Dan Fernandez. So lumabas daw siya, and then very detailed yung kanyang sinabi, pinapunta dun sa kabilang room, ganyan. Tapos pagpasok ko ng room, meron akong nakitang 2 pulis. Pinangalanan niya yung 2 pulis na yun, isang major at saka isang captain, police captain. Nung nakita nila ako, sabi niya gano'n, in-acknowledge nila ako at sinaluduhan, sabi gano'n ni kasi colonel siya Kasi colonel siya gano'n. So, I think at that point, somehow nag-send yun ng message kay Dan Fernandez na hindi mo ako po pwedeng bullshitin, na hindi mo aaminin na kinausap mo ko dahil merong 2 pulis doon sa harap na nakita ko na ibang tao. Yes, ganon. Pero apart from that, independent of people, na pwede mo namang sabihin na pwede mo sabihin na kinutsaba mo yan, kinausap mo yan, magkabaro kayo The CCTV camera
or the footage will show and independently corroborate na in the middle of the hearing, may time naman yan, may time yung footage ha. O in the middle of the hearing, lumabas ka, pumunta ka sa kabilang, you see, mga kababayan, hindi ko binasa yung affidavit ha. Unang-una kanina pa lang, sinabi ko na, hindi ko nabasa yung affidavit ni Colonel Grijaldo. But as we go on with this conversation, may mga sinasabi ako na nagja-jive doon sa kanyang sinasabi. Di ba? Because that's exactly what happens. Oh, so, and there's another one, Ate Joey, mga kababayan, that I would like to point out. Kapag yung affidavit full of details, that's another hallmark of the person telling the truth. Na pumasok siya, kinuha siya ng isang security, pumasok siya sa kabilang room, pagpasok niya, may isang colonel, may isang major, may isang captain, sumaludo sa kanya. These are indications of truthfulness sa kanyang statement. Pati yung pwesto nila sa upuan kasi sinabi ni talagang dinescribe ni Colonel Grijaldo there were just tingnan nyo, mga kababayan na yung affidavit ko against Lisa Marcos, 15 pages yun ha. 15 pages yun, puno yun ng detalye. Sabi ko, pumasok yung sekretary ni Lisa Marcos, Attorney Glenn, ikaw na. So lumabas ako, sumunod si Ivan, sumunod si Hubert. Pagpasok namin, nauna si Ivan, sumunod si Hubert, doon siya sa far end, sa center, ako naman sa other end. Si Lisa na sa harap. Yung mga detalye na ganun. These are indications na totoo yung sinabi ng tao kasi may detalye. Pag walang detalye, gawa-gawa lang yan. Tama, ayun. Attorney Glenn, itong mga sinabi ni Colonel Grijaldo, of course, hindi, tingin mo ba, ilang beses nangyari ito? Yung ginawa nila kay Colonel Grijaldo, do you think it is also done in the same manner na, kasi si Colonel Grijaldo, sabi nila hindi importante. Biruin mo hindi importante pero kinausap nila ng ganon. So do you think ginawa rin nila yung ginawa nila kay Colonel Grijaldo sa ibang mga resource speakers and Ate Joey, mga kababayan, if it happened once, it could have happened twice, 3 times, 4 times, God knows how many times. Kasi nakita mo na ginawa nila to eh. Kung wala talagang ginawa sila, they just let the hearing proceed as hindi scripted, spontaneous. Siguro mabigyan natin ng credibility, kahit konting credibility yung Quad Committee. Pero with this, it threw a monkey wrench on their script. Na wala totally. For me kung ako, tanungin nyo, walang credibility yung Quad Committee. Tulad ng sinabi ko, unang-una, saan ba galing yung Quad Committee? Kay Martin Romualdez. Sino bang kapartner ng Martin Romualdez? Si Lisa Marcos. Ito yung mga sabihin na natin evil. Mamaya, balikan ko yung evil. Kung gaano ka-evil. Yung comment kanina. So, kilala ko to. So, I know na wala tong credibility and the testimony of Colonel Grijaldo simply confirmed what I have already believed a long time ago, right from the start. And it really shows, no, yung kapag kahawak mo yung truth, talagang it will really burn kung sino man yung mga nagsisinungaling dito. Kasi ang simple lang naman nung sinabi ni Colonel Grijaldo. Ngayon, umikot yung puwet ni Benny Abante at saka ni Dan Fernandez. And to the extent that they had been telling us a lot of story contradicting kung ano yung mga what ought to be and yung mga inconsistency dun sa mga ginagawa nila. Kasi kagaya nun when you contradict a statement, ang telltale sign ko dyan na the contradiction is true is that short and simple. Short and simple. Hindi yung when you weave a very complicated story. Kasi pag nag-weave ka na complicated story, naghahanap ka na ng lusot. Totoo. And that complicated story is the complicated story of Dan Fernandez about bato na binibisit daw yung anak niya.
may script. Sabi nga niya, may script sila. You see? So, malalaman mo naman talaga kung sino yung sinungaling at sino yung nagsasabi ng totoo. Tulad ng sinabi mo, when you actually hold the truth, wala kang katatakutan eh. Look at me, mga kababayan. I know na totoo yung sinasabi ko. Inamin ni Lisa Marcos na magkakaroon siya ng meeting ng may-ari ng Smartmatic. Alam ko, minanipula nila yung eleksyon ni Marcos Jr. At hindi kasali si Inday Sara doon. You see, wala akong takot na labanan yung the most powerful couple in this country. Si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. And you see, what can they do to me? Wala silang magawa. Because lalaban at lalaban ako kasi alam kong totoo yung sinasabi niya. Anong sinasabi ko? Pinaninindigan ko yung aking affidavit na that's the truth. And look at them. Mahigit 1 taon, walang sagot. The closest na sinagot ni Lisa Marcos hayaan na lang natin siya. Nung tinanong siya ni Katunying Taberna, isasampalin ka raw ni Benchong. Sabi, hayaan na lang natin siya. I hope he wins as congressman or governor or something. O, parang message ni Lisa Marcos sa akin, tumigil ka, papanaluin kita. Di ba? Why would she answer that way? Di ba? Why would she answer that way? Oh, hayaan na lang natin siya. For all the things I said against her, sasampalin kita, drug pusher ka. Oh, for all the things I said, yun yung sasabihin niya. Hayaan na lang natin siya. I hope he wins as governor or congressman or something. Para nga nagpaparinig si Lisa, tumigil ka na dyan, papanalunin kita. Of course, hindi ako papasok ulit sa bitag mo, no? Nabitag mo na ako once. Hindi na ako magpapabitag another time. Mukha na akong tanga niyan. Attorney Glenn, have you heard it was a report from Net25, merong parang insinuation doon na, well, yun ang kwento nila doon na nakikita daw sa premises si Trillanes and probably has the hand sa mga nangyayari sa Quadcom. What can you say about that? Hindi imposible, no? Trillanes could only sway. Ganito na ha? Trillanes could only sway the Quad Committee. Kasi you have to look at it, no? Wala na siyang political power ngayon, di ba? He's out of office. Wala siyang political power. Wala siyang political influence or whatever residual political influence he has. Kunti na lang yun, di ba? Wala namang susunod sa iyo kasi hindi ka na senador. Kung mayroon mang residual political influence na natitira, kunting-kunti na lang, not enough to sway the actions or the directions of the Quad Committee. Maliban na lang kung ginawa siyang bastonero ni Lisa Marcos. O ikaw ang director doon. And everybody knows that siya yung baston ni Lisa Marcos doon. Because alam ko naman si Lisa will not do it on her own. She will use people.